Paano natalo ng isang maliit na restaurant sa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking fast food chain sa mundo sa loob mismo ng Pilipinas? Isipin mo to, isang maliit na negosyo na may 12 branches lang noon ang nakikipagkumpetensya sa global giant na McDonald's. Pero ang mas nakakagulat pa, ang kumpanyang ito na kilala ngayon sa kanilang iconic Chicken Joy ay hindi nagsimula sa fried chicken. Ice cream ang una nilang negosyo. At ito pa ang mas interesting, muntik nang hindi nabuo ang brand na ito kung nakinig lang ang founder nito sa payo ng mga nasa paligid niya noon. Kung sumuko siya, posibleng ibang fast food chain ang hari ng Pilipinas ngayon. Anong klaseng payo ba ang ibinigay sa kanya? At bakit niya piniling huwag itong sundin? Ngayon, ang brand na ito ay kilala ng lahat bilang Jollibee, ang tinatawag na fast food king ng Pilipinas. Pero paano nga ba talaga nagsimula ang kwento nito? Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber, at maging sa ating growing PH Headlines community. Maraming salamat po. Ang utak sa likod ng masayahing pulang bubuyog na Jollibee ay ang Chinese-Filipino businessman na si Tony Tan Caktiong. Ipinanganak si Tony sa Davao sa isang pamilyang Chinese immigrant na nagmula sa Fujian Province, China. Tulad ng maraming negosyante, lumaki siya sa simple at payak na pamumuhay. Dahil kusinero ang kanyang ama, nagbukas ang kanilang pamilya ng isang maliit na restaurant sa Davao. Doon pa lang sa murang edad, nahasa na ang kanyang pagiging negosyante. Kasama ang kanyang mga kapatid, tumutulong na siya sa kanilang family business. Dito niya natutunan kung paano patakbuhin ang isang restaurant at kung paano harapin at solusyonan ang mga problema sa negosyo. Nagtapos si Tony ng Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Pero kahit may pagkakataon siyang magtrabaho sa malalaking kumpanya, pinili niyang sundin ang kanyang pangarap. Kaya sa edad na 22, nagpasya siyang magsimula ng sariling negosyo. At dito nagsimula ang mindset na kalaunan ay magdadala sa kanya sa napakalaking tagumpay. Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng kwento ng Jollibee ay kung paano ito nagsimula sa isang maliit na franchise ng Magnolia Ice Cream House. Tama ang narinig mo, hindi burger o Chicken Joy ang unang produktong ibinenta ng Jollibee Group, kundi ice cream. Noong 1975, nang makapag-ipon si Tony ng sapat na puhunan para makapagsimula ng sariling negosyo, bumili siya ng franchise ng Magnolia at nagbukas ng 2 ice cream house sa Cubao, Quezon City. Sa simula, ice cream lang talaga ang kanilang binibenta. Pero napansin ni Tony na hindi araw-araw kumakain ng sorbetes ang mga tao, kaya hindi ito sapat para tuloy-tuloy na lumago ang negosyo. Dito niya nakita ang isang bagong oportunidad. Unti-unti silang nagdagdag ng ibang pagkain sa menu, tulad ng fries, sandwich, burger at iba pa. At doon, napansin ni Tony at ng kanyang pamilya na mas patok sa mga customer ang burger kaysa sa ice cream sa kanilang ice cream parlor. Dito nagsimula ang malaking pagbabago sa negosyong kaniyang sinimulan. Dahil dito, nagdesisyon si Tony na baguhin ang direksyon ng negosyo. Mula sa ice cream house, ginawa niya itong fast food restaurant na nagbebenta ng burgers, fries, spaghetti at mga hot meals. Noong 1978, naganap ang makasaysayang transition at ipinanganak ang unang pangalan ng kanyang restaurant bilang Jollibee. Ito ang orihinal na spelling, pero kalaunan ay pinalitan ito ng marketing consultant na si Manuel Lumba upang mas maging catchy at magkaroon ng mas malinaw na identity. Dito isinilang ang brand name na Jollibee kasama ang masayahing bubuyog na naging mascot ng brand. Noong una, ang mascot na ginawa ni Manuel Lumba ay may inspirasyon mula kay Mickey Mouse at iba pang cartoon characters. Ngunit ang modernong disenyo na ginagamit hanggang ngayon ay likha naman ng designer na si Willie Villano. Naisip ni Tony na gawing bubuyog ang mascot ng Jollibee dahil sa kanyang pagkahilig sa mga cartoon characters. Ayon sa kumpanya, si Jollibee ay simbolo ng pagiging masipag at masayahin ng mga Pilipino. Ito rin
ang mga katangiang nais ni Tony na makita sa mga empleyado ng kanyang kumpanya na bukod sa mahusay na serbisyo sa mga customer ay masaya rin sa kanilang trabaho. Hindi mabubuo ang success story ni Tony Tan Kak Chong kung wala ang mga unang pagsubok na naranasan ng kanyang kumpanya. Taong 1975 na itatag ang Jollibee Foods Corporation sa tulong ng kanyang asawa at pamilya. Matapos ang malaking transisyon ng negosyo, nagpatuloy at lalo pang gumanda ang takbo nito. Noong 1979, naganap ang isang mahalagang milestone nang itatag ng Jollibee ang kanilang unang franchise store sa Santa Cruz, Manila. Ngunit habang patuloy na lumalaki ang Jollibee, dumating ang isang malaking pagsubok. Ito ay nang pumasok sa Pilipinas ang global fast food giant na McDonald's noong 1981. Maraming tao noon ang nag-isip na hindi kayang makipagsabayan ng Jollibee. Sa katunayan, may mga kaibigan pa nga si Tony na nagpayo sa kanya na ibenta na lamang ang negosyo habang kumikita pa. Kung iisipin, maliit pa lang ang Jollibee noon. Mayroon lamang itong 12 branches, habang ang McDonald's ay isa ng kilalang kumpanya sa buong mundo. Pero hindi sumuko si Tony Tan Kak Tiong. Sa halip, pinag-aralan niya ang panlasa ng mga Pilipino. Dito nagsimulang likain ang mga produktong swak sa panlasang Pinoy tulad ng Yum Burger, Jolly Spaghetti at Chicken Joy. Para mas makilala ang brand at para makasabay sa pagpasok ng mga malalaking fast food chains sa bansa, malaki ang naging papel ng marketing campaigns ng Jollibee. Noong 1980, inilunsad ang unang TV commercial ng Jollibee, ang Langhap Sarap ad campaign. Matapos ang matagumpay na campaign na ito, lalo pang sumikat ang Jollibee lalo na sa mga kabataan. Dito naging household name ang brand at naglatag ng pundasyon para sa mga sumunod na iconic campaigns. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa mga iconic tagline nito tulad ng Bida ang Saya o sa jingle na I Love You Sabado? Idagdag mo pa ang kanilang mga makabagbag damdaming TV commercials tulad ng mga Valentine's Day ads, pati na rin ang slogan na Langhap Sarap na talaga namang true to its claim. Malaki rin ang naging impact sa brand ng mga iconic mascots ng Jollibee and Friends. Alam mo ba na maliban sa apat na kilala nating mascots ngayon, sina Yum, Popo, Twirly at Hetty, ay mayroon pang apat na OG mascots mula 1983 hanggang 1984. Nariyan sina Chiki, Lady Moo, Miko at Champ. Sila ang mga tinuturing na forgotten mascots ng Jollibee. Mula sa marketing na tumatak sa puso ng mga Pinoy, nakuha rin ng Jollibee ang panlasa ng mga Pilipino. Kasabay ng kanilang commercials noong 1980, ipinakilala rin nila ang isa sa pinaka-iconic na produkto ng Jollibee. Walang iba kundi ang Chicken Joy. Ang Yum Burger man ang unang nakilala at naging unang flagship product ng kumpanya, ngunit hindi maikakaila na ang Chicken Joy ang ultimate bestseller ng Jollibee hanggang ngayon dahil sa kakaiba at markadong lasa nito. Sa halip na gayahin ang mga foreign fast food brands, pinag-aralan ni Tony Tan Kak Tiong ang panlasa ng mga Pilipino. Mula rito ay nabuo ang recipe para sa Filipino-style spaghetti, Chicken Joy at iba pang produkto ng Jollibee. Dahil dito, naging bahagi ng childhood ng marami at ng kulturang Pilipino mismo ang Jollibee. Bakit nga ba nananatiling undisputed king ng fast food chain sa Pilipinas ang Jollibee? At bakit hanggang ngayon ay hindi ito matalo ng world's #1 fast food chain na McDonald's dito sa ating bansa? Alam ng marami na mula nang pumasok ang McDonald's at iba pang international brands sa Pilipinas, walang nakaagaw sa trono ng Jollibee bilang largest at most dominant fast food chain sa bansa. Ang tagumpay ng Jollibee Group ay hindi lamang dahil sa pagkain nito. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ay ang emotional connection nito sa pamilyang Pilipino. Para sa marami, ang Jollibee ay bahagi ng mga espesyal na alaala, mga birthday parties, family celebrations at childhood treats. Nariyan din ang malakas na brand identity, ang pride nito bilang isang local brand at higit sa lahat, ang panlasang Pinoy na sentro ng kanilang menu.
Ang international expansion ng Jollibee Foods Corporation ay nagsimula noong 1985 matapos nitong buksan ang unang overseas branch sa Singapore. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy na ang paglago ng brand sa iba't ibang bansa. Kaya sino ba naman ang mag-aakala na mula sa isang maliit na ice cream house, ang Jollibee ngayon ay isang multinational company na may mahigit 10,000 stores at cafes hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa 33 countries. Dahil sa patuloy na paglaki ng kumpanya ni Tony Tan Caktiong, ang parent company nito na Jollibee Foods Corporation, bukod sa flagship brand na Jollibee, ay kalaunan ding nakapag-acquire ng ilang kilalang food brands. Bukod sa fast food empire, alam mo bang nag-venture din sa real estate at malls si Tony Tan Caktiong sa tulong ng kaniyang business partner at mang-inasal founder na si Ed Garcia II na buo ang Double Dragon Corporation. Hindi maikakaila na isa na ngayong major global player sa fast food industry ang Jollibee, kaya hindi na rin nakapagtataka na nakatanggap ito ng iba't ibang awards at madalas mapabilang ang founder nito sa listahan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ayon sa datos ng Forbes, ang founder at chairman ng Jollibee Foods Corporation na si Tony Tan Caktiong ay kabilang sa 2026 billionaires list kung saan nasa number 3,185 siya na may $1.1 billion o humigit kumulang 66.9 billion pesos na estimated net worth. Ang kwento ng Jollibee at ni Tony Tan Caktiong ay isang inspirasyon sa bawat Pilipino. Patunay ito na kahit ang isang maliit na negosyo noon ay maaaring maging isang global brand na kayang makipagsabayan sa malalaking international companies basta nauunawaan mo ang panlasa at puso ng sariling kultura. Ano ang masasabi mo sa rags to riches story ni Tony Tan Caktiong at ng Jollibee? Isa ka rin bang matatawag na Jollibee Kid? Mag-comment sa ibaba at ibahagi sa amin ang iyong mga alaala at unforgettable memories sa Jollibee. Ikomento mo na rin ang iyong opinyon tungkol sa topic na ito. Kung may karagdagan kang impormasyon o may gusto kang isuggest na susunod na topic, huwag mag-atubiling ibahagi ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna magtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed and stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.